Hindi nyo ako masisi kung minsan napaka-rude ko sa kanila, no? May minsan na talagang pag nakipag-usap ako, minsan sa kanila, yung iba, napaka-gago kong makipag-usap sa kanila. Kasi ilang beses na to dito sa parking nito, itong parking. Nung after ng ice road, nung unang ice road ko, pinark ko yung truck ko doon. Kaya may tama ako dito mamaya. Higado. Ha? Higado. Higado daw. Pork? Oh, yeah. Bigyan mo kanya. Medium. There's newspaper. Marami na yan. Fish fillet kami. Yeah, fish fillet sa inyo. Tapos ito sa akin na medium. Ha? Ayan. Yeah. Hindi mo siguro agad masisira yan. Pagdadalhin sa biyahe, hindi agad masisira. Ipipress, lagay lang sa ref. Okay. Ah, okay. Unahin mo siyang ano. Yun ang unahin mong kainin. Ah, okay. Pala. Pag may mayonnaise, hindi tatagal lang. Ano to, te? Yeah. Ah, okay. Ito. Yeah, bigyan mo ako yung isa. Ha? Oh, really? Yeah. Yeah, medium. Tama na yan, tatlo. May tuna pa naman ako doon. Matagal yan eh. Yung laman, te, ha? Yan lang. Ano sa'yo? Yung fish fillet gusto ng Fish fillet? bata, oo. Yan lang sa akin, tatlo. Good morning mga choy, mga chay. Good morning, tanghali na pala dito sa Winnipeg. So galing kami dito sa Gersalakot. Shoutout sa may-ari ng Gersalakot para bumili ng aking ulam dahil madalian lang tong aking tigil dito. Isang araw, 2 gabi. Dahil bukas ng umaga aalis na rin ako parang kada pa Amerika. So dumaan na kami doon para sa aking ulam. Hindi ko alam kung aabot yun ng 2 linggo. But I don't know kung 2 linggo uli. 2 linggo ba uli o 3 linggo? Para sulit. Sulit ang biyahe. Saktong-sakto talaga. So ngayon ang aming errands ngayon, grocery and then maglaba. Then gupit. Papatrim ko ng konti yung aking buhok. Yeah. Dahil masyado na siyang mahaba. And then maghugas nitong sasakyan dahil sobrang dumi. And I'm gonna cut my hair. Basura. Oh, hindi mo na mag-cut ng hair. Papakat ko sana ang kanyang buhok pero kailangan ay kailangan yung sa barber ko sa papakat para masadsad sa gilid. Barber. Pero kailangan nandun ako na siya. Sama tayo ano mo na? Alonte, so dito na tayo dadaan sa sa may Philips. Yeah. Alam niyo kahit
malamig, negative 12, pero ang mga sasakyan dito sa Winnipeg nakapila pa rin sa truck wash. Ano itong babae to? Kanina pa to hindi mapakali. Yeah, maghuhugas pa rin ang sasakyan kahit sobrang lamig. Negative 12, malamig na ba yan? Yeah, plus wind chill. Negative 12. I'm almost there. Bilisan lang. $5 okay na dito sa car wash. Hindi mo na kailangan pakintabin ng husto. Pag summer, pwede mong pakintabin or linisin ng husto. And maghihintay ako ng isang lalabas dyan, then I'm in. Ayun. Oh. Ayun, may lalabas taxi. Ano? Private. Yeah, ganyan. Hindi mo kailangan sabunin ng gustong sabunin na ganyan dahil madudumihan din. Tamang hugas lang. At talagang niligo na eh. $5 pinagkakasya ko dito sa isang washingan ng sasakyan. So $2 na lang yung natitira para hindi mo naman sa kailangan lilisin talaga ng husto, pakuntabin, tatanggalin mo lang yung dumi. Kaya $5 just enough. Okay, so $5. There you go, guys. Malinis. Diba? Sakto, tara na. Kasi maraming mga naghihintay sa labas para makapaghugas din sila. So nakalabas ka na. Ngayon titirahin mo agad siya ng hugas sa mga bintana kasi magpo-frozen yung bintana niyan. Priority mo yung bintana, guys, para hindi ma-frozen yung tubig. Then ito yung sinasabi ko, buksan mo to. Itong fuel area dahil na-frozen to. Once sobrang lamig, itong side na to, ito yung mag-frozen dito. Hindi mo mabubuksan yan. Hayaan mo yung body. Importante yung bintana, yung gas. Tutorial tayo nito pag ano, paano maghugas sa sasakyan ito mo, nag-ice na siya. Pag it takes time na hindi mo agad siya mahugasan, I mean mapunasan, mag-ice na yan. Pati yung bintana, mag-ano yan siya. Ang ilalim yan, magpo-frozen yan dito. Mamaya. Frozen yan. Hayaan mo na yan sa body. That's okay. Yan lang, hayaan mo na yung body. Mga frozen. Yung mga tubig dyan. Oh, yan oh. Pag pinunasan mo, wala na, dikit na oh. Ayos na siya. Diba? So dahil bagong linis ang sasakyan, para hindi agad magkakaturo ng tubig, mag-iinarte ka pakakyat yan to. Diba? That's it, guys.
Naman, dali sila nagpupunas. So, sige. Frozen yan eh. Guys, grocery para sa aking truck. Mga tubig, prutas. Ano? Frozen. Napatay ko na ba? Wala na ilaw. Meron ka na ano? Ha? Tara. Meron tayong kababayan dito si Glenn. Taga Winnipeg, yeah. Hindi, taga Pangasinan. Pangasinan. You're recording on YouTube? Yeah. So your Shout out. dad will be on the TV right now. Yeah, right now. Yeah. Shout out sa mga kababayan. Lagi siyang nanonood. Thanks, Glenn. Yeah. Nice to meet you. Ingat lagi sa biyahe ba? Salamat, salamat. Parang Bisaya ah. Salamat, Glenn. Okay, Tek. ingat. Product of USA. Huwag tayong bumili dyan. Wala tayong magagawa kundi bumili ng product ng ano. That's crispy. That's crispy. Yung galang isa. This one gala. Masarap sa bangon ko guys dahil maliliit siya. Product of Canada. Yung dalawa. Isa sa mga bahay. Masarap po siya, malambot. Madali lang siyang kainin. Alam nyo dati ang manok dito $7 lang. Ang taas ng $3 ang tinaas agad nila. Hindi masyado. Yeah. I don't know. Apat is 4. I already know. How did you know? Because it sounds like it. Huh? Sounds like 4. An Sounds like apat. 4? Yeah. Cuatro. You know cuatro? Is it 4 in Spanish? Yeah. Made in Canada. Meron akong paborito dito na sparkling water ito. Yung mga ganito, sparkling ice. Dati, ano lang to mga $1. Ngayon, tumaas ng 29 cents. 2, 4, 6. So mga $8 na. Kailangan ko ng tatlo pa. Lemon, meron na ako. This one. Black raspberry. And ito. Pag sobrang dehydrated ka, yung bang pagod, sarap pong inumin. Ewan ko lang sa inyo ha. So $3.69. But saan nga ba ito mid? US. That's okay. Walang problema. So anong made to? Ngayon yung mga tao bumibili, titignan kung anong made eh. Canada? Made in Canada. Yeah. So binitawan ko to. Ito muna, try ko tong sparkling water na ano. $5. Kasi ang isa nito ay $1.29. So ito $5. Ilang mong laman? 12. 12. Pero sana hindi siya kagaya ng tinikman ko na sparkling water. Tikman natin. Buksan mo. Sana siya. Mamaya, pag nabayaran na. Meron din ng may subscriber dito from Lipa. Taga Winnipeg din sila. Saka kay Lakay. Kay Lakay. Kayong Yeah. dalawa talagang... Talisay. Ah. Nung umuwi kayo, subaybay namin. Lagi kami nanonood Dahil kami nanonood sa pagkakalabas ko siya, nanonood na ako ng inyo. Pero from Lipa din sa tawagin ko yung asawa ko. Taga mataas na kahoy ito eh. Nakita mo, sabihin mo na kung nakita ko si kilala ka ni James ang panganga. James Manaliga. Hi muna kayo sa mga taga-Lipa. Ay, sa mga tropang mataas na kahoy. Ayan, Hindi kay mo Nanay kilala Santa, ko. Nanay Santa, Merly, Pakita kami dito ni sa, Prokman. sa superstore ni Marco. Sa sipanan ni Thumbs po. Tamol. Tams. Tams. Yeah. Yung sinabi niya taga ano, taga Lipa sila. Sabi ako, kilala mo si mga Orense. Lagi ko nga kang pinapanood eh. Pati yung pagka-uwi niya lagi ko. Si
Kayong dalawa nilakay. Kami lagi nanonood. Makasaid, Cesar. Ah, Ito Tams, oh. Pag magpapabagahe ka ganito. ito, malaki. Ha? Malaki? 2 kilo na lang sa atin. Hindi ah. Magkano isang ganito? 1 2 4 kilos kilogram. to eh. Magkano isa niyan? Magkano isa? 399. O 399. Eh, ilan bang bibigyan mo ng ganyan? At least 4 kilos yung bibigay mo, isang box ng ganyan. Isang box na karton. 50 yun. Ano 50? Ang bibigyan ko. O 50 ang ganyan. Oh my God! My dear! Oh my God! My dear! Oh my God! My dear! Ganito ako kilo na. Kikilo ko. Ilang piraso niyan? 5. Yeah, ipapabagahe. Guys, $3 lang yung asukal dito. Tignan mo. $3. Almost $4. Isang 4 kilos. Ang dami, no? Oh, 13. Pwede kang, ha? $13. Pwede kang magpabagay sa Pilipinas na napakadami para maraming magkakaroon ng mga diabetes. $13 ang isa. Ha, siya? Oh. Isa sa 5. Pwede. Doon na kakilo. Hindi, yung mga matatanda, mahilig sa brown eh. Brown yun sa kanila. Kaya mga ganyan. Mas galing pang ganyan. Magkano to? Oh, mahal pala. Mahal. $4 tapos ito ay $4 din. Yan. Hindi doon ako. Na kikiluhin na lang. Ba't bibigyan mo pang kape? Hindi, ang mga matatanda, mahilig niya sa ganito. Brown rice, brown sugar. Ano yan? Nagustuhan na nilang ganito? Ayaw nila nung maliliit. Kuha mo ko ng maliit. Kasi hindi magkakasya. No, Kali. Hindi magkakasya sa aking ref pag sobrang laki. So, meron akong biniling Red Bull. Para hindi na ako gagasto sa Red Bull sa US. Tubig. Oranges. Strawberry oranges. And then itong mga noodles. Pang-abag ba sa pagkain. Oops, good. And then ano pa ba? Manok. And then sparkling water. Yeah, walang assorted? Wala. Patay. Yan na lang. Isa lang. Yung marami. Wala nga. Okay, ito lahat ang aming grocery. Then isa pa. Pupunta kami dun sa salon, parlor. Para i-trim ko lang ng konti yung aking buhok. Dahil masyado nang mahaba. Kailangan bawasan ng konti. Akit kaya sa loob, ako lang maglabas nito. Oh, open the door. Yeah, please. Start ko lang kasi malamig, guys. So ito yung second to the last na pupuntahan namin dahil magpapagupit nga ako. And then yung last, yung truck, kakarga ko yung mga gamit. And then balik na sa bahay. Then bukas ng umaga, let's hit the big highway. So ako na ang sunod. Trim ko lang ang konti. Trim mo lang tong likod. Huwag mo siyang, yung parang i-V-shape mo siguro siya. Mas maganda siguro ang V-shape. Kasi masyado na siyang mahaba. Tapos itong gilid, ano mo siya, yung lipisan mo, tapos ganun. No? Guys, si Ronnie from Batangas.
ulupong na, no? Inatrasan, no? Buti walang damage dito. Ano, halata, oh. Ito mga tao na to, ah. Lupong talaga. Makikita ko yun kung sino nakabangga. Meron akong camera dito, naka-on yan. Okay, naikarga ko na yung aking mga gamit dito sa truck. But I'll try to find out kung sino yung nakatras ng aking truck na tinamaan yung steps. Ito yung memory card. Malalaman to kung sino sila. Dahil pipicturean ko, papadala ko sa opisina. Mga ulupong talaga itong mga to. Kaya hindi nyo ako masisi kung minsan napaka-rude ko sa kanila, no? May minsan na talagang pag nakipag-usap ako, minsan sa kanila, yung iba, napaka-gago kong makipag-usap sa kanila. Kasi ilang beses na to dito sa parking nito, itong parking. Nung after ng ice road, nung unang ice road ko, pinark ko yung truck ko doon. Kaya may tama ako dito, mamaya papakita ko sa inyo. Ulit, papakita ko sa inyo yung tinamaan. Ngayon, ito naman yung side, buti hindi niya tinamaan tong. I don't know kung saan pang tinamaan niya. Kasi wala akong matandaan na tumama ako sa mga bagay. Tumama yun sa kanyang bumper, dun sa puwet. Yung aking step. Tinamaan niya yun. Kaya pasensya na kung minsan napaka-rude ko sa kanila. Daw ay makipag-usap kasi talagang 95% balasubas talaga sila nakakatakot sila sa mga parkingan eh. Nakakatakot sila, believe me. Proven ko na yan. May abante ko na ang truck ko dun sa may diyan, itatago ko dyan sa may pile up ng snow. Baka sakali masave pa ako dyan. Dahil mamaya, pupuno na naman ito mamaya. Tapos meron na namang sisingit na ulupong pa-parking dito. Mas lalo pang matatamaan itong truck na to. Sa bagay, hindi naman sa akin, but inalagaan ko eh. Ngayon, may tama na naman. Okay, inilipat ko ng truck dito sa may mga pile of snow dito. Yan, no? Tinamaan niya, oh. Halata, oh. Yung mamaya, pipicturean ko. Oh. Malalaman natin kung sino yung nakatama. Ayun, oh. Steps mo, ayan, oh. Ayan. Oh. Umangat, eh. Ayan, oh. Umangat siya. Buti hindi niya na-damage ng gusto. Dito. Walang damage dito. Yeah. Yung una, tinamaan ng Indiano, doon din ako nakapark sa kabila. Mali ko kasi nakaharap lagi dito, dapat patusok, nose in. Yan, unang tinamaan ng Indiano, yan o. Inatrasan niya dito, tinamaan ng tangke. Kita niyo yung kan, hindi na naayos ito, nakalubog to. Tapos ito tinamaan din, kaya pinalitan ng bago. Tanggal na nga. Ito yung tama dati. Yan o. Tinamaan ng trailer, tinamaan ng tangke. Kasi mga ulupong. Alam niyo yung ulupong, guys? Search nila, ano ibig sabihin mga ulupong. Kaya sabi ko nga, hindi niyo ako masisi kung nagagalit ako sa kanila. Dahil talagang nakakagalit sila. So ang parada ng truck dyan na sa gilid. Kaya pag umatras sila, huwag maluog pa sila dyan. Kasi ble. Oops. That scared me. This scared you? Oh. Wala bang gamit sa gilid? Walang. Pero wala namang damage sa gilid niya eh. Yeah, wala. Itong tumama dito, yung sa likod niya. Kita mo yung sa likod ng trailer. Yung ano niya, yung nakatama dito. Anyway, tapos
Tapos na kami dito, babalik na kami sa bahay. Bukas ng umaga, babalik ako dito para babiyahe ako papuntang Iowa para mag-pick up ng load papuntang Grand Prairie. Amping mo tanan. Keep safe and enjoy the rest of the week. Bye-bye.